Kilala niyo tong si Sas Rogando Sasot. Ito parang sikat din daw to eh. Si Sas Sasot, dati BBM supporter yan. Ngayon tumiwalag na. Siguro may hinihingi, hindi na ibigay sa kanya. So ngayon, isa na rin po ito sa mga bitter kay PBBM. Nagpapakalat na rin pala ito ng fake news. At napahiya itong Sas. Ito nakita natin sa Facebook ito eh. For the Motherland yung pangalan niya. For the Motherland, Sas Rogando Sasot. Yan, ka-coffee. Nagpapakalat na rin ito ng fake news at napahiya siya dito sa PAGCOR. Itong problema kasi sa ilang mga DDS runong-runungan, kala mo sila yung pinakamatatalino, sila yung pinakamagagaling. Sabi niya, ito yung post ni Sas. Wala na pong Pogo. Totoo yan, inanaw si PBBM yan na SONA. Wala na pong Pogo dahil pinalitan lang ito ng pangalan. IGL or Internet Gaming Licensee. So kumbaga, kung yung mga illegal na Pogo na yan, namamayagpag yan tulad ng pamamayagpag ng panahon ni Digong, mamamayagpag pa rin ngayon. Walang pinagbago dahil meron daw pong IGL, pinalitan lang daw po yung pangalan. Sabi niya, meron pa raw pong Internet Gaming License. Yan, runong-runungan na naman kayo. Mas marunong na rebranding po ang naganap, hindi ban. Ayan, confident siya dyan ha. Rebranding po ang naganap, hindi po ban. Ayan, basta ikakabash talaga ni PBBM eh. Magaling talaga kayo dyan, ka-coffee. Ito, sabi niya ha, marami siya. Sunod-sunod yung mga post niya eh. Ditong Sas puro fake news pala. Banned na po ang Pogo pero pwede po kayong kumuha ng internet gaming license. Hindi ito patanong ha, statement niya itong sinasabi ha. Same bananas, sabi niya ha. Iba talaga itong si Sas, no? At ito, napahiya siya ngayon. Yan, papakalat ka ng fake news ha. Hilig mo magpakalat ng fake news nabara siya dito ka-coffee ng PAGCOR. Kasi mas pinapangunahan nyo pa yung gobyerno. Mas magaling pa kayo sa gobyerno. Dami din yung analysis dyan. Nagkikreate kayo ng mga unnecessary remarks. Kasi magbalalabas kayo ng fake news kahit hindi pa naman verified. Siyempre yung mga DDS, mga utu-utu yan eh. Yung mga gullible yan eh. Yung mga DDS search yung ibig sabihin ng gullible ha. Yan, mga utu-utu yan. Maniniwala sa sasabihin nila. Diba? Kung makitid naman ang utak, o siyempre maniniwala sila sa sasabihin ni Sas. Kasi ang tingin nila, pinakamatalino, etc. etc. So, nagniwala ang tao. Maraming DDS na nagniwala. Ay, hindi naman pala binan ng Pogo eh. Pinalitan lang ng pangalan eh. IGL din pala ang pinlit niyan eh. Bali, wala lang pala. Fake news pala to si PBBM. Ganun yung naging mindset ng mga DDS. Kasi makita niya ang makita ng pag-iisip eh. So, ngayon, sabi ng PAGCOR, Pogos and IGLs are the same. Both banned. Ayan, ano kayo ngayon? Hindi pahiya kayo ngayon. Sinasabi kasi nitong Sas, ang binan lang daw ang Pogo. Pinalitan naman ang pangalan na IGL ng kasama. O, napahiya ka ngayon. O, clarify mo yung sinabi mo. Dapat ganoon. Pag nag-fake news kayo, nagkakamali kayo, baguhin nyo yung statement nyo. O, i-delete nyo man lang yung post nyo. Ang problema, nandiyan pa rin eh. Diba? Tapos yan ang hangaan ninyo. Nakikita ninyo yung balita na ka-coffee yan, naghang lang. Nakikita niyo yung balita na yan mula sa ABS-CBN, no? Following the marching order of President Ferdinand Marcos Jr. to ban Philippine Offshore Gaming Operators or POGO, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, ito pong PAGCOR, explained that internet gaming licensees or IGLs will also be banned. O, ano sinasabi ninyo na hindi iba-ban? Na pinalitan lang. O, this is because POGOs and IGLs are the same, with IGL being the new name of POGOs. The change was done in 2023. Oh, ano kayo? Kumusta naman ang pagpapakalat nyo ng fake news? Napapahiya kayo ngayon. IGL is the name that replaced POGO. Both cater to offshore markets. In the case of those operating in the Philippines, they serve markets in mainland China, parts of the US and Europe. PAGCOR Assistant Vice President Catalino Alano Jr. told ABS-CBN News. IGLs are different from e-games or electronic gaming, which include e-bingo, sports betting, specialty games, online casinos, and the Philippine Inland Gaming Operators or PIGO, all of which cater to domestic market. So itong mga POGO, itong IGLs na ito ka-coffee, mga banyaga ha, sa abroad, yung kanilang mga market, sa abroad, yung kanilang mga kliyente as compared dito sa mga bingo, sports betting, specialty games na dito po mga local ka-coffee, mga Pilipino or mga foreigners na nandito po sa Pilipinas, yung kanilang market.
During his third State of the Nation address on Monday, Marcos heeded the call of several sectors and announced that he is banning POGOs. Pero syempre, yung mga bitter dyan, sinasabi, kinukutya nila si PBBM na hindi nyo naman kayang iban yan eh. Pinalitan mo lang din yung pangalan. Ang pinapalabas nila, ninuloko lang ni PBBM ang taong bayan. Yan ang kanilang style dyan. O ano kayo ngayon? Kaka-fake news ninyo, pahiya kayo ngayon. O delete nyo yung post nyo. Mag-apologize kayo, baguhin nyo kung hindi nyo kinukonsinti yung pagpapakalat ng fake news. Kasi di ba ang palabas ninyo, mga well-educated kayo. Grabe nga kayo makalait sa Ensaymada Vloggers eh. May napanood ako minsan eh, may mga grupo-grupo silang discussion, no? Grabe nila kutyain, yung mga Ensaymada Vloggers daw, ng mga BO-BO daw. Bobo na ba? Mga Ensaymada Vloggers, agad yan yung maliitin. Kayo. O ano ngayon, mas marunong pa kayo sa gobyerno, ngayon napapahiya kayo. Naku po, hindi nabilib ang mga tao sa inyo dyan sa ginagawa ninyo. O, correct mo to, sasasot. Sasurot, anong tawag? Sasasot. Ayan, i-correct mo. Kasi nagpapakalat ka rin ng fake news. Itama mo yung mali mo. Diba? Para pagkatiwalaan kayo. Kasi tinan mo, may pa-influencers kayo eh. Diba? May influence kayo sa mga DDS. Yung mga DDS kaya ganyan mag-isip dahil sa ano nyo eh. Dahil sa mga itinuturo dito eh. Dahil sa ideologies ninyo. I-fake yung ideology. Kasi nungalingan yung ideology. Puro paninira yung ideology ninyo. O, yung mga DDS nyo, yung mga followers nyo, magiging ganyan din. Hindi na kayo naawa sa followers nyo. Hindi kung BO-BO, lalo pang naging BO-BO yan dahil sa ideology yung pinapakalat ninyo, sa feed ninyo, sa inyong mga followers. Nako, nakakahiya naman kayo dyan. Baguhin nyo yung style nyo dyan eh. Kasi kayo eh, purpose lang naman talaga eh. Bagsak ang gobyerno eh. Siraan si PBBM eh. Yun lang ang gusto nyo. Kaya kahit ano, gagawin ninyo eh. Kahit gumawa ng mga fake videos na yan para siraan lang si PBBM, gagawin ninyo. Ganyan kayo katindi dyan. Nako po, Roel Manuel, specialty ng DDS ang fake news, di ba? Ngayon, nakasanayan na nila yan ka-coffee. Raul Buena, ang taong ito ay may magandang katawan pero walang ulo at utak. Di naman pwede na daldal ka ng daldal. Walang laban kundi pan sariling interes. Kuhan yung mga BO-BO. Sabi ni Raul Buena. Sinong sinasabihan mo dito, sir? Mukhang hindi mo na pangalanan. Chinese spreader of fabrication, sabi ni Claire Elizabeth Foy. Sino? Yung mga DDS. Mukhang gano'n na nga ka-coffee. Ka-coffee, hindi pwede na hindi sila manira dahil bitter. Inggit dahil sa sipag ni PBBM, sabi ni Ma'am Janet Fernando. Exactly. And kasi nga, natanggal sa pwesto. Yung iba, alam niyo naman yung mga natanggal, di ba? Yung iba, hindi nakapwesto. Kasi, di ba qualified? Kasi yung mga intention naman, tinan mo, naglalabasan yung mga intention. Pansariling interest lang din naman pala. Joel De Jongoy, yung mga laban sa gobyerno ay mga utak talangka, waring utak, komunista. Sabi ni Sir Joel, no? Ano, bala yan ni si Sas. Anong bala? Sabi ni Minerva Store. Ano ibig sabihin mo dyan, ma'am? No? Ed, ka-coffee, bayad yan si Sasot kaya ganyan. Hahaha. Sigurado ka-coffee. Evangeline Baruela, ka-coffee, friend yan ni RJ Nieto dati pero nagkaaway na dahil manggagamit daw yung Sas na yan. Sabi ni Ma'am Evangeline Baruela. Oo nga, narinig ko nga na parang may kaso ata sila before ni Thinking Pinoy, di ba? Parang ganyan eh. And then tinulungan sila pro bono daw. Legal support ang ibinigay ng grupo nila First Lady Liza Marcos. Wala daw utang na loob itong SAS. Ayun, ka-coffee. Yan lang ang nababasa ko pero hindi ko alam kung yan ang totoong kwento dyan. No? Victoria Vic, wala kaming pakidongdong. Keep your mouth shut, sabi ni Victoria Vic. Sino yan? Elizabeth Acosta, pampagulo yung mga supporters ni Tandang Digong kasi bilib na bilib sila sa katalinuhan nila sa paninira. Kasi ang tingin nila ka-coffee, sila pinakamagagaling. Sila lang ang pinakamatatalino. Yung opinion nila, dapat yun ang nasusunod. Kailangan dominant sila lagi eh. Yan yung mindset ng mga tao na yan eh. Ay nako. Makopa Jelly, ayaw nila hayaang magtrabaho ang Pangulo. Ginugulo ng mga hinayupak na didilis. Sabi ni Makopa Jelly. Eh, kasi kailangan nilang patunayan na sila ang pinakamagaling. Si PBBM wala. Sila lang, Tatay Digong lang. Yan ang gusto nilang patunayan. Sila ang the best at wala nang iba. O siya, sige, comment your opinion, reaction dyan sa ating comment box at mamaya basahin natin ka-copy yung inyong mga komento, inyong opinion, reaction. No? Kung nasa Facebook, please follow and like. Nasa YouTube, please click to subscribe. At kuha na kayo ng kape, move on tayo sa ating next topic.